Ang aralin sa video na ito ay una, ano ang biographical na sanaysay? Ikalawa, konsepto ng biographical na sanaysay. Ikatlo, istruktura at forma ng biographical na sanaysay. At ikaapat, mga hakbang sa pagsulat ng biographical na sanaysay. Ano nga ba ang kahulugan ng biographical na sanaysay? Ang biographical na sanaysay ay isang mahalagang paraan upang maipahayag ang buhay ng mga tauhan mula sa panahong katutubo. Ang biographical ay kwento ng buhay ng isang tao o tauhan. Mahalaga din sa sanaysay na ito ang paggamit ng mga elemento ng tekstong multimodal tulad ng larawan, dialogo at caption upang maging mas epektibo at makulay ang sanaysay. Ang pagpili ng tauhan ay dapat batay sa kanilang kahalagahan sa kultura at kasaysayan, hindi lamang sa kanilang popularidad. Ang dialogo at caption ay mahalaga sa pagpapakita ng personalidad at emosyon ng mga tauhan. Layunin nitong ipamalas ang karanasan o kasagsagan sa buhay ng may akda. Ipinahihiwatig sa mga akdang biographical ang mga bahagi sa buhay ng may akda na siya niyang pinakamasaya, pinakamahirap, pinakamalungkot at lahat ng mga pinaka na inaasahang magsilbing katuwang ng mambabasa sa kanyang karanasan sa mundo. Ang kahinaan at kapintasan ng may akda sa kanyang akda ay hindi dapat maging kapasyahan ng sinumang bumabasa ng akda. Narito ang konsepto ng biographical na sanaysay. Kahulugan, pagsasalaysay ng buhay ng isang tao, tulad ng bayani mula sa panahong katutubo. Isang pagtalakay kung paanong ang mga karanasang ito ay humubog sa mga desisyon, pag-uugali at pananaw sa buhay ng tauhan. Tingnan ang halimbawa ng estruktura at forma ng biographical na sanaysay. Ang halimbawang estruktura at forma ay una, magpapakilala ka muna ng tauhan. Ang sunod mong ilalahad, pangyayari at hamon sa buhay na naranasan ng pangunahing tauhan. Sumunod, mga nagawa at impluwensya ng tauhan. At ang panghuli, mga kaugnayan ng mga mag-aaral sa kultura. Paano nga ba natin pipiliin ang tauhang itatampok? Una, representasyon ng kultura at panahon. Ang tauhan ay dapat kumakatawan sa mahahalagang aspekto ng kultura at panahon na kanyang ginagalawan. Mahalagang ang tauhang pipiliin ay may malinaw na ugnayan sa mga mahahalagang tema at gawain ng kanyang kapanahunan. Ikalawa, impluwensya sa kwento. Ang tauhan ay dapat may mahalagang papel sa pag-unlad ng kwento o tula. Dapat may direktang epekto sa daloy ng kwento at mahalaga sa pagbuo ng mga pangunahing tema ang tauhang pipiliin. Ikatlo, pag-unlad ng karakter. Mahalaga rin na ang tauhan ay may sapat na lalim at pag-unlad sa loob ng kwento. Ang kanilang pag-unlad, mga hamon na kinakaharap at ang kanilang mga tagumpay ay dapat makapagbigay ng kabatiran sa kanilang personalidad at sa mas malaking konteksto ng lipunan na kanilang ginagalawan. Ikaapat, pakikipag-ugnayan sa ibang tauhan. Ang interaksyon ng tauhan sa iba pang mga tauhan ay mahalaga rin. Ito ay nagpapakita kung paano sila nakaaapekto at naapektuhan ng kanilang lipunan at kapaligiran. Paano nga ba isulat o mga hakbang sa pagsulat ng biographical na sanaysay?
Ang pagsulat ng isang biographical na sanaysay ay nangangailangan ng basikong kasanayan sa pagsasaliksik at pagsulat upang maging tama ang mga datos na ilalahad, upang maging maayos ang daloy ng mga ideya sa isusulat ay marapat na sundin ang mga sumusunod na hakbang. Una, maging tiyak sa taong gagawa ng biographical na sanaysay. Ikalawa, magsagawa ng pagbabasa at pagsasaliksik tungkol sa kanya. Ikatlo, itala ang mahahalagang datos o ideya tungkol sa kanya. Ikaapat, tukuyin kung alin sa mga ito ang pangunahin at pantulong na mga ideya. Ikalima, bumuo ng balangkas. Makakatulong ito upang makita ang magiging daloy ng iyong isinusulat at kung may mga datos na dapat kang alisin o kailangan mo pang magdagdag. Ika-anim, simula nang isulat ang iyong biographical na sanaysay. Ito ay bubuuin ng panimula, katawan at wakas na bahagi. Ano nga ba ang mahahalagang bahagi nitong sanaysay na biographical? Una, simula o panimula. Ito ay pinakamahalagang bahagi dahil dito nakasalalay kung ipagpapatuloy ng mambabasa ang sulatin. Kinakailangang makuha dito pa lamang ang atensyon at interes ng mga mambabasa. Sunod na bahagi, gitna o katawan. Sa bahaging ito naman ng sanaysay, inilalahad ang mahahalagang datos, punto, ideya ukol sa paksa. Dito natin malalaman ang buong nilalaman at tinatakbo ng paksang pinag-uusapan o binibigyang tuon. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.